Ano ba ang epekto kapag walang heating strip? Kapag converted tayo sa L1300 Eco Solvent printer, unang ma-encounter mo dito na problema, yung sabog yung print, parang ganito. Ayan guys, nakikita nyo yung para siyang sabog. Ang unang aakalain natin dito, yung materials natin exposed, pero hindi pala. Kailangan lang natin ng heating strip or heating element para magpino yung print niya. Parang sa large format, kailangan din ng heater. Iba kasi talaga kapag eco solvent na yung ink na ginagamit natin. So ayun guys, simulan na natin kung paano siya i-install dito sa L1300 yung ating heating element. Una, kailangan natin tanggalin yung mga spike gamit tong cutter pliers. Yung mga spike na yan, ayan yung tatanggalin natin. Para sa akin, mas maganda to tanggalin kasi nagkukos siya ng sabit kapag nagpipid tayo. Minsan sumasabit sa mga spike na yan. Nakakapanghinayang man isipin para sa ikabubuti niya. Ang ginagawa ko lang dito, kada putol ng spike, tinatabi ko na siya agad para hindi siya kalat-kalat sa loob. Medyo matatagalan kayo dyan. Pero sa video, ipapass forward na natin para makita nyo na yung output. Mabilis lang to guys. I-make sure nyo lang na walang nakaumbok dyan na pagkinat nyo. Para pag nilapat natin yung strip, naka-flat talaga siya. Oo nga pala, dapat yung carriage naka-unlock para nagagalaw-galaw nyo siya pag kakat na kayo ng spike. Kasi sa left side and right side, nakaharang siya. Pansin nyo sa video, nagagalaw-galaw ko siya. Anong mga epekto nito? Ma-achieve natin yung malinaw na print, mabilis matuyo, may iwasan din natin yung sharp tip mark, yung roller na gumuguhit. Kung meron pa kayo nun. Kasi yung sa akin, tinanggal ko na lahat ng sharp tip. Makikita nyo naman sa video, wala na yung mga kulay puti dyan. Kung gusto nyo rin malaman paano tanggalin yung shark tip netong L1300, meron na akong separate na video niyan. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. At sa iba ko pang tutorial, follow nyo lang yung page ko, like and share nyo na rin. So, tapos na tayo mag-cut ng spike. Ngayon naman, papadaanin natin yung wire dito sa may butas na yan. Bandang left side, meron dyang maliit na butas na sakto yung wire natin. Huwag kayo mag-alala guys, yung wire naman yan, flexible naman siya. Kaya pag pinasok nyo yan dyan, paunti-unti, papalusot nyo rin siya sa kabilang butas sa ilalim. Hindi ko na mapapakita sa video kasi nasa ilalim na siya. Kaya pag lagay nyo na siya sa ilalim, ipapalabas nyo ulit siya dito sa may butas na naman, sa may kaliwa. Gagamit kayo ng tweezer para mahatak nyo siya paitaas. Then, after mahatak nyo yung wire, ipapasok nyo ulit siya sa ilalim. Tapos, itatagos natin siya sa another butas na naman para ilabas sa printer. Yung spacing naman yan sa ilalim, medyo malawak naman siya kaya madali nyo siyang mailalapat dun sa ilalim. Pag nakalabas na yung wire, imamanage na natin yung wire ng nakafit. Medyo may kahabaan kasi yung wire nito. Tapos, taka na natin siya pwedeng i-adhesive. Yung heating strip na yan pala, meron niyang adhesive sa likod. Pero hindi ibig sabihin nun na habang buhay na siyang nakadikit kasi umiinit yung heating natin. Nawawalan din ng kapit dyan katagalan. Umaangat siya kaya dapat meron tayong pamalit na adhesive yung para siyang jelly. Meron yun sa Shopee. Yung size naman mga half inch. Pagkatapos na nating i-cable manage, saka natin ididikit yung adhesive. Sa pagdikit nyan guys, papantayin nyo lang. Tapos i-sure nyo na walang nakaumbok dyan sa pinagkatan natin ng spike. Tapos nyan, tatanggalan na natin ng adhesive yung strip para may idikit na natin dyan sa ilalim. Sa pagdikit naman, kahit ano unahin nyo dyan sa left or sa right, basta dahan-dahan nyo lang siyang ilapat tapos i-center nyo na lang. Tansyahin nyo na lang kung gano'ng pinaka-center niya. Then, okay na tayo sa strip. Ang susunod naman natin na gagawin, maglalagay na tayo ng connector papuntang AC controller para makontrol natin yung init. Para mapagana na rin natin yung heater kasi kinakailangan niya na ng power. Bali, pag binili nyo to guys, kasama na yung connector. Tapos ang ginagawa lang dito, kiniklip lang siya. Yan, ganyan lang kasimple. Basta magkatugma lang yung kulay, black sa black, tapos red sa red. Ang gamit ko palang heater ay galing kay Sir Ron Riniba. Kung gusto nyo umorder, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Pagkatapos na natin ikabit yan, ito na yung AC adapter niya. I-connect nyo lang siya dyan guys. Tapos, isasaksak na sa outlet. Tapos, okay na. Ngayon, kukontrolin mo na lang yung init. Sa pagkontrol naman ng init, meron naman siyang guide. Halimbawa, kapag solid color yung ipiprint mo sa vinyl, pwede mo siyang isagad. Pero pag mga light color lang, pwede siyang 10 or 8 volts. Tip lang para hindi mabilis masira yung controller. Huwag nyong isasaksak sa outlet nang nakabukas siya kasi maaaring pumutok yung board nun. Kailangan pag isasaksak nyo sa outlet, naka-zero muna siya. At
Hanggang dito na lang tayo sa pag-install ng heater. At kung nakaabot ka sa dulo ng video na to, alam mo na kung gaano kadali lang mag-install ng external heater para sa modified L1300 natin. Join kayo sa group natin, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Tandaan, gawin mo na, huwag mo lang isipin. Bye!